Pinakanakakatakot na video ng aswang, multo o engkanto? Di ko rin alam eh. Ikaw na lang humusga. Bahala ka na. Taong paniki nalabas ang puwet. Hindi. Matanda Si Casey talaga. Nolan ng Mindseed TV, kasama si Tanner McBride, ay pupuntahan naman ang isang kinatatakutang maliit na abandonadong lugar na tinatawag nilang Rodney, Mississippi. Ang ghost town na ito ay makikita sa isang liblib na lugar at pinaniniwalaan na ang isang lumang simbahan dito ay isang extremely haunted. Sinasabi din na ang isa pa sa dahilan kaya ang Rodney, Mississippi ay inabandona ay sa kadahilan ng lagi itong binabaha. We know Rodney's flooded different times of the year, and we knew it was very possible that it could be flooded during our trip. But we had no idea that we would be stopped by water almost a mile away from the actual town of Rodney. So this is really the direction that we gotta go right now? It says it's like a mile and a half that way. Ang mas nakakatakot pa dito, kapag mataas ang tubig sa nasabing lugar. Ang mga alligators ay gumagala upang maghanap ng pagkain. Sinasabi din na maraming makamandag na ahas ang naglalangoy at nagtatago sa ilalim ng tubig. Watch for snakes. The locals have been telling us that there are water moccasins, and they are active. Every fucking stick feels like an alligator to me, dude. It got a little bit deep at times. It was up to our waists. Oh, it's getting deeper. I'm almost up to my waist right now. I'm almost up to my waist. That definitely looked like an eye. Behind those bushes. Yeah. And now it's gone. Like I got a reflection when I was looking over that way. And then it disappeared. Which freaks me the out because it makes me believe now that there's somewhat underwater. Doesn't mean it's like a big one or anything, but it definitely could be an alligator. Makalipas lamang ang ilang oras na paglusong sa maputik na tubig na daanan, dito ay narating na nila ang kinatatakutang town na ito. Inuna nilang imbestigahan ang pinakakinatatakutan ng lahat na lumang simbahan. And that's the building they're talking about. Alright. Well, we're gonna do this. Alright, let's go. Habang iniimbestigahan ang lumang simbahan, dito ay napagdesisyonan nila na magbasa ng mga dasal upang i-provoke ang anumang reaction sa mga nilalang o espiritu na gumagala sa nasabing simbahan. At mukha namang nagtagumpay sila sa kanilang ginawa. God made two great lights, the larger one to govern the day and the smaller one to govern the night. Hey, did you hear something? Like downstairs? The larger one to govern the day and the smaller one to govern the night. Ha? We were hearing like a bunch of scratching and a couple of thud noises. I've been hearing stuff the whole time. You heard like thump, right? Yeah, the whole time I've heard two. At least maybe three. There's a lot of noise going on. Okay. It sounds like scratching though, right? Like scratching noises on the wall. Don't move for a second. Roof. That sounded big. That wasn't like a squirrel or a rat. Yeah, but I don't know what the it could be. I have no idea. Habang tumatagal, ang lahat ng pangyayari ay lalong nakakakilabot at tumitindi. Nang papaalis na sana sila sa nasabing simbahan, ay eto naman ang sumunod na nangyari. What the was that? That was big. That sounded like something jumped right there, right? You think that's an animal? Oh, what the Oh my God. What the bro? Did you feel that? I had like heat in my chest, like dead center of my chest, dude.
Maririnig sa video ang animoy heavy footsteps na pababa ng hagdanan at papalapit sa kanila, subalit wala namang makikita na kahit sino o ano sa hagdanan. And it sounded like someone came charging down the stairs at us. The footsteps sounded loud, aggressive, and once it reached the bottom of the steps, I felt a breeze blow past me, and Tanner said he felt heat inside of his chest. Matapos naman ang nakakatakot na karanasang ito sa loob ng lumang simbahan, ay nag-explore pa sila sa iba pang lugar ng ghost town at tuluyan ng nilisan ang lugar. Isa nga ba itong patunay na totoong may paranormal na nangyayari sa ating mundo na nakuhanan ng camera ng Mindseed TV? Kayo na ang baalang humusga. Viral Kayo na ang baalang video na ito humusga. ngayon sa internet, na kung saan, habang nasa bundok ang isang hiker na ito, ay bigla na lamang nakakita ito ng isang nakakatakot na nilalang mula sa itaas ng bato. Kaya naman agad niyang kinuha na nito ng video upang Paniki! i-record. Taong Makikita din sa paniki. video ang nakakatakot na nilalang na ibinubukan nito ang kanyang pakpak sa likuran, na tila ba nagbabalak itong lumipad. Saan? May mga viewers na nagsasabi na isa itong demonyo, may nagsasabi din na tila ba isa itong engkanto, samantala ang iba naman ay nagsasabing isa itong uri ng aswang na may pakpak. Kayo, ano sa palagay ninyo kung anong uri ng nilalang ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa Ano yan? ibaba. Taong paniki nilabas ang puwet. Ang video namang ito ay nakuhanan noong April 30, 2024 sa isang hotel na tinatawag nilang Pucha Tok na matatagpuan sa Latin America. Bagamat hindi gaanong pinupuntahan ng mga guest o turista ang nasabing hotel, dito ay palagi pa ring nililinis ng mga trabahador ang bawat room kahit pa walang umuupa. Ang mas nakakatakot at palaisipan pa sa kanila, sa kanilang pagpasok ng mga room, dito ay madadatnan nila na napakagulo ng mga gamit na nasa loob ng bawat room. Subalit sinasabi din ng mga trabahador ng hotel na wala namang nawawalang gamit sa loob ng room, bagay na palaisipan pa din sa kanila. Isang araw naman, nang makakita ng tao ang isang trabahador ng hotel sa loob ng isang room na wala namang naka-check-in na guest, ay agad niya itong sinabi sa kanyang coworker. Kaya naman agad nila itong pinuntahan at ini-record ang pangyayari upang idokumento ang posibleng mangyayari. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang makukuhanan ng kanilang camera. Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30. Y le O, diba yung mga housekeeping may nakikita talagang tao sa loob no, y me dice, Kagaya sa transient namin Pinagbintangan pa yung taong nakita sa loob na kumuha ng tuwalya. está ocupada. Le digo, no, se desocupó en la mañana y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que sí es cierto, se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue lloviendo. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve. Oh, may mukha! Vamos a ver. Baka naman hotel yan Di ba kayo mga babae ang hiling yung mga ganyan, yung maskara na kulay puti, yung pampaganda? Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación Pumasok pequeña. ka pa sa kwarto. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele donde estábamos. Donde se supone que se veía, pero no se ve nada. Pero di siya takot, no? Usually kasi ang mangyayari diyan, dapat kukuha ka ng security, di ba? No entiendo qué. ¿Por qué se ve? Nang papalapit na sila sa nasabing room, dito ay may nahagip ang kanilang kamera ng isang kakaibang muka na nakadungaw sa bintana na hindi man lamang gumagalaw. May mga nagsasabing viewers na isa itong tao, subalit marami din naman ang nagsasabi na isa itong multo. Subalit nang pinuntahan naman ito ng trabahador ng hotel ay wala na ang nasabing nilalang sa loob ng room na ito. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ng pag-i-inspect ng trabahador, nang lumingon nito ay laking gulat at takot nito sa kanyang narinig. Isa nga ba itong multo na nakuhanan ng camera?
Kung hindi naman ito multo, ay anong nilalang ito? Tao. Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Viral naman ang video na ito ngayon sa TikTok mula sa username na Dustin Lee Frazier, na kung saan, habang nakarinig ito ng katok mula sa kanyang pintuan, ay agad nitong tiningnan ang labas ng kanyang bahay mula sa bintana upang malaman kung sino ang kumakatok na ito. Subalit laking gulat nito sa kanyang nakita kaya naman agad siyang tumakbo sa loob ng kanyang bathroom dala ng kanyang matinding takot. Panoorin ninyong mabuti Saan kung tumawag ano ka ang sa katotohanan barangay? ng kanyang camera. Kahit ako. It's not currently. I ordered DoorDash because my sister and the kids were gone tonight. Ano daw? The kids had football practice, so they had to go do their own thing. So I ordered DoorDash, and then I heard a knock. And then dyan nagtatapos ang video ni ano. Continue natin mamaya. Inaantok ako. Pansin nyo. Oo.